Go, Mens! Hello po, amazing morning everyone. So, amazing morning. I am Mentor Melanie Almares po from Batangas City under ng from Team Don. And then under po ako ng Team Victors. So, amazing morning. So, bakit ba tayo nandito sa ating training for today? So, first po, welcome to I Am Worldwide Corporation, Agent of Hope, a Home of Hope. So, again, congratulations po for being one IM's Worldwide Agent of Hope. Alam ko, marami tayong matutulungan. Marami tayong mai-inspire sa training na ito. And then, sino nga ba ang ating mga founders? Ang mga founders ng IM Worldwide ay napakabata with just 20 years combined experiences. So, sila po ay sina Mentor Marvin Yu Eder, and then si Aikel Loregun. So, sino-sino ba ang ating mga top mentors or sino-sino bang ating mga upline? Kung nakikilala niyo po ang ating Black Diamond, si Sir Limisi Buhilan, under ng Team Blast. So, under ng Team Fear, si Mentor Catherine Policarpio. Sino bang hindi nakakakilala kay Mentor Jessa May Binancio na under ng Warriors? And ang ating power couple, si Mentor Cory and Fritz Silva, under ng Ambassador. So sila po ang ating mga upline na hindi po dapat natin nakakalimutan kasi sila yung pinaka susundan natin kasi sila yung pinakamarami ng na-achieve sa company. So again, another recap po tayo sa ating mga uplines and crosslines. Si Mentor Cory Silva, si Mentor Aryan Manalastas under ng Team Dynamic. At ang ating Mother Falcon, si Mentor Hani May Colyarin. So, si Mentor Lane ng Team Ambitious and si Mentor KN Ruff ng Team Shera. So, sila, makikita nyo sila sa mga Facebook, sa mga YouTube, kasi sila ay ongoing na sa business natin. And sila yung magiging inspirasyon natin sa company. So, let's start your IM journey. So, syempre, kailangan natin ng stable internet connections, laptop or cell phones, and high-resolution pictures para sa ating mga posters. So, again, ito na, mag-i-start na tayo ng learning. Kung ikaw ay bagong member or bagong upline natin or downline dito kay IM Worldwide. So, ang ating Team Falcons Worldwide, nandiyan dyan yung ating mga guides. Wherein, marami tayong matututunan kasi lahat ng kailangan natin ay andyan na. So, andyan yung what about IM Worldwide, about the products, and business presentations, trainings, tools, testimonials, and etc. So, lahat andyan na. So, papasok ka lang sa ating page para makita mo lahat ng yan. And wala ka nang hahanapin pa kasi lahat ng trainings na kailangan mo ay andyan na. So never forget, always start your day by greeting your commenters or your group chat with the amazing morning. So para doon ma-feel natin na, okay, amazing morning. Kasi you start your day with an amazing day. So, good vibes are like waves on a lake. As you drop your stone into the water, they will multiply and recreate infinity of good vibes coming back to you as fast waves. So, mas attend tayo ng mga trainings natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong Team Falcons Team Day schedule every first Friday para sa ating goal setting and scheduling. Second Friday for the IDP Manual 3.0, Facebook Live, and special trainings. For the third Friday, meron tayong Falcons Executive Mentoring. And the fourth Friday will the team evaluation. Yan.
If you are not willing to learn, no one can help you. Tunay naman yon, tayo naman talaga ang magsasabi, tayo din ang magdidikta sa sarili natin kung gusto natin matuto. But if you are determined to learn, no one can stop you. Kasi, nagkakaroon ka ng goal sa sarili mo para mapuntahan mo yung goal mo. If you are ready to start your journey today, brace yourselves, learn the things you need to do as the new member of the I Am Worldwide. So lahat po dito ay matututunan natin. Okay. So lahat ba ay excited na para sa ating Manual 3.0? So, ibig sabihin ng Manual 3.0, what to do after joining, starting the business right. So, ano ba yung kailangan nating matutunan sa business na ito? Okay. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ibig sabihin lang niyan, ay, 'pag ang mga mentors mo, "Ay, saka na ako diyan kasi magaling na ako. Ay, hindi ko pa kaya 'yan. Tsaka na, hindi ko pa kayang mag-talk, si mentor na lang." So, 'yun yung mga mali nating mindset. Why? Kasi hindi mo naman kailangang maging magaling agad. Kasi kailangan mo munang matutunan yung mga bagay-bagay. So, hindi naman tayo, pinipilit na maging magaling. Kasi lahat po ng dapat nating matutunan, magi-start sa business. So, lahat po 'yan ituturo sa atin. So, hindi tayo ini-expect na sobrang galing agad. Kasi mas masarap magturo ng first, ikaw ay empty cup. "Ay, alam ko na 'yan, mentor." So, kung ikaw ay isang upline at sinabihan ka na gano'n, parang parang nakaka-off na, bakit gano'n? Bakit hindi mo muna matutunan yung business? Kasi ang hirap naman sabihing alam na naman natin 'yan kasi even yung mga, top mentors nag-start din sila ng empty cup, lahat sila. Kasi iniisip nila wala naman talagang magaling agad. So second, ang ating yes mentor attitude, kung mapapansin niyo po even yung mga nagka-camping may mga tour guide 'yan. Parang tayo lang din 'yan. So kung tayo yes lang 'yang yes ang mentor natin kasi alam naman natin na kaya nila tayo pinasok o kaya tayo nasa business na ito, kaya tayo ay downline nila kasi gusto nila tayong matuto. Gusto nila na kung ano yung nararating nila, nararating din natin. Gano'n kaganda yung company natin kasi hindi tayo nag-iiwanan. Kasi kung ikaw, yes, mentor attitude yung mindset mo, para din yun sa personal development mo as a mentors. Kasi dito mo matututunan na, ay okay, akala ko alam ko na, hindi pa pala. So, third, good learning, listening, and lecturing attitude. Kasi may sinasabi na listening lang. 'Pag sinabing listening, nakinig ka lang. Pero 'pag sinabing learning or GLLA, andun na lahat. Willing kang matuto, willing kang mag-lecture, willing kang magpaturo. Lahat na yun. So, dapat isa yun sa mindset natin as a mentors. Kasi kahit sa company ka naman, dapat marunong kang makinig and willing kang matuto. So, yan. Learn and share the fastest way you can. The power of now. Save note. Ink is better than think. Bakit? Mindset mo, bakit hindi ngayon? Kasi malay mo, may mentors ka na tinuturuan ka niya yung upline mo, eh, ayaw mong paturo. Hanggang sa napag-iwanan ka na. So, doon ka magsisisi na, sana pala nag-power of now pa, nag-now na ako. Kasi sabi nga nila, sayang yung panahon kung natetenga ka lang. And para lang din tayo nasa schools, kahit sa trabaho, gano'n lang din. Willing tayong matuto and then we share yung knowledge natin. So again, yung mga trainings na kailangan natin, IBP, trainings, mentoring. So read the Law of Leverage book, be active on your group chat and company activities. So kailangan natin i-learn yung business natin na mas mabilis.
Kasi kung mabilis tayo na inaaral natin yung business natin, mas mabilis nating maipapasa siya sa mga downline natin. So what to do next kung tapos ka na dun sa mga yon? So the importance of setting goals, binibigyan ka niya ng direction. And at the same time, it gives you excitement every day. Kung ikaw ay na-excite, may direction ka, na-excite ka, mamo-motivate ka, and mai-inspire mo yung mga downlines mo to do the same. So, yun lang naman talaga yung goal natin. So, kung mapapansin niyo lahat ng mentors natin, may mga targets and goals, kung makikita mo sila na-achieve na nila unti-unti. So, why not na tayo ganun din yung gawin natin kung talagang may goal ka sa buhay. So, kung ikaw ay nakapag-set na ng goal, ito yung first na gagawin mo upon joining. Make sure you're an executive account holder. If not, go to rank up or cash upgrade. Kasi, okay naman ang copper or bronze, okay lang naman. Pero kung gusto mo talaga na ikaw ay magkaroon ng passive income, pinakamagandang packages is a gold, platinum, and jade. Yun yung mga the best. And syempre, jade ang pinaka-the best. The green one. So next, kung ikaw naman ay, ang second mo na kailangan ay be a mover. So ang kailangan mo lang, dalawang direct referral for the left and the right. So again, kung ikaw ay jade, magiging mover ka kung meron kang left or right na jade or platinum. So kung platinum ka naman, kailangan mo ng jade, platinum, and gold. Okay pa? So the third one, be a mover maker. Kasi kung mover maker ka, matutulungan mo yung mga direct referrals mo to be a mover. Ano po? And the third one, third direct referral. So kung ikaw ay may third direct referral na, ma-activate na yung iyong infinity bonus. And the fifth one, the fourth direct referral or the just for you bonus. So, ito yung mga isa sa nakakakilig na 13 ways to earn na I am worldwide na talagang hahanap ka lang ng 4, magkaka-bonus ka na. Okay? 6, non-stop DR and mentoring. Siyempre, quantity first before quality. Kasi lagi mong tatandaan, sa 10 nakausap mo, isa lang madalas yung sasama sa'yo. So, non-stop tayo. And then mentor lang tayo ng mentor kasi dadating yung time na may mai-inspire tayo and may papasok sa'yo and magpapa-member sa'yo. Okay? So after that, kung ikaw ay may mga referral na, may mga direct ka na, and the 7 one is the hit sapphire rank. Kasi syempre kung ikaw ay sapphire na, nakaka-inspire ka ng mga downlines mo. So maiisip nila na gusto ko din yun kasi ganun ang upline ko. And the 8th one, syempre nakaka-hit ka na ng sapphire. Madali na para sa'yo yung hit, yung mga team and company incentives. Kasi kung mapapansin mo, sanga-sanga na siya. So, do's and don'ts naman natin kay I Am Worldwide sa ating company. In inviting, kailangan syempre long-term goal is to build your solid team. Kailangan ang target natin makapag-invite tayo ng 2 to 4 closest friends. Syempre may tinatawag tayong warm and cold. Ang warm natin, yung mga kaibigan natin, nakakilala sa atin, yung mga personal natin kakilala. And then the cold market, yung mga hindi natin kilala. Kasi pag nag-focus tayo sa warm network natin, yung trust established na. So, kilala na tayo, okay, nagne-networking siya, alam na nila yun. So, different approaches in inviting your prospects. Meron tayong business owner approach. Siyempre, kailangan nating be straight to the point. And the first scenario natin ay, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? So, sasabihin ng prospect mo, ano yun? Yung nasa Itbulaga, yung ini-endorse ni na Manny? Hindi pa, anong meron? So, papasukan mo na siya na, okay bro, actually nakita ko lang din sa internet. Nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Kamusta bro? So, dun ka na magki-create ng conversations. Pwede ka na
pakita ng mga pictures ng ating brands, yung mga ambassadors for credibility, and then eat the bulaga po pictures. Kasi, sabi nga nila, established ka na eh. Yung company natin established na. So, ise-send mo na lang na ise-send sa kanila, ipapakita mo na lang sa kanila. So, the second one, so, is it networking? Yes, kasi may mga kilala tayo na 'pag sinabi nilang networking, "Ay, ayoko niyan, networking niyan." Pero papasokan mo na, pero iba 'to sa iba, hindi yung usual, partner namin sila Heart, Manny, Isko, kaya tayo may mga ambassadors. So, puwede mo silang gamitin. And the third scenario, "Bro, kamusta?" "Okey naman bro, ikaw ba?" "Okey na okey bro, ito adjusting sa pandemic. Actually bro, kaya ako nagpa-message sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman kailangan kaso baka makatulong, sayang din." Ano yun, Bob? So dun mo ipapasok yung mga pictures ng mga brand ambassadors. So, um, bibigyan mo muna sila ng interest dun sa company natin, pero magiging straight to the point ka. Okay, be straight to the point, 'yan. So sis, familiar ka na ba sa barley? Hindi pa sis, ano 'yun? Okay sis, yung iniinom ni na Piolo Pascual and Heart. Kamusta sis? So you have to build conversations, always end up with the questions para hindi mamatay yung conversation niyo, and at the same time, be the product of your own product. So mas maganda kasi talaga user din tayo or tinitikman natin yung mga product namin para mas madali natin sa kanila mapaliwanag. Kasi malay mo ang tanong sa'yo, "Anong lasa niyan?" "Lasang chocolate." So kung mga gano'n, dapat aware ka sa product mo kung anong lasa niyan. And then share testimonials about our amazing products. So since napakarami na nating testimonials, walang masama na i-share natin ito. Since tayo ay copy paste ang ginagawa natin. Because the testimony sells. Mas madali kasing, ibenta, mas madaling attract ng mga tao kung testimony yung ginagamit natin. Okay? Share pictures and videos of Heart, Piolo, and Maritoni Fernandez. So, kung employee approach naman tayo, siyempre ang gagamitin natin racket or extra income. Since ang mindset ng mga 'yan, "Ay ako kasi pagod na, ay ako kasi may work." So, since sila ay working, racket naman yung gagamitin sa kanila, yung i-a-approach natin. If you offer business, some would think gastos 'yan. Kasi tunay naman kaya sila nagtatrabaho kasi ang mindset nila hindi gumastos ng malaki. So, ang ipapasok natin racket. So, "Sis, bro may bago akong racket ngayon, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya. May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Sis, bro may bago akong racket ngayon, online lang ito, sobrang simple lang, baka gusto mong i-check. Wala namang mawawala, sayang din." So, yun yung mga approach natin. And no to kidnap approach, siyempre case to case basis lang 'yan kasi baka may "Ay, ayoko diyan kasi nangki-kidnap yung mga 'yan." So may mga gano'n kasi dati kasi na-experience ko din 'yan, na-kidnap din ako. So hindi ako nag-member kasi parang na-off ako na, "Ay okey, why not, gamitan natin ang racket." Okay, third party approach. "Sis, bro may bago akong racket ngayon, baka lang may kakilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan, sabihan mo lang ako." So sinasabi mo na baka makikakilala pero ang target mo talaga is siya. So, "Bro, may online business kasi ako ngayon habang nasa work ako or nasa bahay, puwedeng gawin. Baka lang may kakilala ka naghahanap ng opportunity ngayon bro, puwede mo ako i-refer sa para just in case na, "Uy, magaling daw yung barling yun." Para ang mindset nila, "Ay, okey may kakilala ako." Okay. Ang tao ayaw ng direct na binebentahan kasi ang mindset nila gastos lang. Lalo na yung mga tao na wala pa silang nararamdamang sakit. Kasi mindset, "Ay, saan ko naman gagamitin 'yan?" Okey? So, scheduling. 'Pag nag-i-schedule tayo, schedule at least 1 to 2 days. So, ang message format natin ay prospect's full name, background, date and time, venue, idea, and siyempre confirm a day on the day before the meeting. So, siyempre hindi dapat natin 'yang nakakalimutan kasi kung wala kang confirmation, automatic siyang cancel. Okey po?
Official schedules. No are official IBP training schedules. So, kung IM business presentation, every Monday, Wednesday, and Saturday, 4 p.m. Philippine time. Pero kung Middle East naman po, Monday to Saturdays, 11 p.m. Philippine time. And then, kung Warriors naman po, ang centering natin every Thursday at 8 p.m. Kung Falcons naman, meron tayong weekly habit every Friday at 8 p.m. So, meron din tayong IM training Monday to Saturdays at 8 p.m. Siyempre, kung present ka, mas madali kang matututo and at the same time, madali kang makakapag-share. Okay. Invite on a neutral ground. So, syempre, ang mga target kasi natin, coffee shop. Kasi, prospect is the third effort and allotted his or her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. So, location natin lagi ay corner, the table, and the seating arrangement. Kasi, kung ang venue naman natin ay offline, hindi tayo, mas maganda na hindi tayo sa bahay or sa territorial ground kasi mas marami siyang distractions. Yung mga nakasampay na damit, mapapatingin siya doon pag umulan. Ang maisip nila ay, wait lang, may sinampay pa ako, madidistract sila. And never at the restaurants since the prospect is preoccupied. Kasi, ang restaurant natin is case-to-case basis. Kung sa restaurant ka, after meal tayo and not before meal since the client, ang mindset nila ay food. About food all throughout the discussion. Kasi syempre, ang mindset, gutom na ako. So after meal, mas maganda. So the IBC rule and the T-up rule. So kiss, keep it short and simple. Example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo? Halimbawa si Mentor Marlon, 25 years old lang yun pero kung kumita milyon. Once mentor arrives, introduce him or her to your prospect right away. Ma'am, siya po pala yung kinukwento ko sa'yo kanina, si Mentor Marlon. Not too lengthy introduction as it will sound scripted. Kasi kung parang ang sasabihin mo ay oo, ayun ay ano, high school pero ang dami ng ganito, may sasakyan, may ano. Ang mindset na, ay parang aral naman. So keep it short. So during presentation, under ng Zoom or in offline, syempre set up home office, wag humiga or kung ano-ano ang ginagawa. So turn on your camera, always mute your mic kasi nakaka-distract to sa mga mentors na nakikinig or nasa training. Be active on chat when the speaker asks, answer and agree kasi mas nakaka-motivate yun sa speaker natin pag nag-engage tayo. Listen and focus. Use the power of nodding para maintindihan nila na para makita ng mentors na nakikinig ka. Okay, ang don'ts naman natin is wag humiga o kung ano-ano ang ginagawa. Again, don't eat during the presentation kasi halimbawa gutom na ang mentor, napapatakam-takam na. Don't live during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting kasi nakaka-distract ng speaker. Don't ask questions while your mentor is presenting. Kasi meron tayong time para magtanong. Okay, under ng closing tips. Gamitan natin sila ng cut-off Monday. Kasi ang first goal mo is ROI. Sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off may income ka na. Kasi halimbawa, Monday, magi-start na siya. So, pwede na niyang makuha yung kita niya by Friday. Okay? So, slot reservation. Sir, pwede tayo magpa-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. So, meron din tayong mga credit card options. Pwede ito sa mga hulugan under ng credit card. And ang maganda dito, one account policy. So, one leg closing lang tayo, possibility of spillovers. So, hindi tayo pwede na maraming accounts. And abono is case-to-case basis lang. Kung halimbawang close friend mo lang siya, trusted people,
Yun lang yung puwede nating pagkatiwalaan regarding sa abono. And then ang reminder lang natin, promise only what you can deliver, then deliver more than what you promise. Kasi 'pag ang mindset natin, nangako ka, oo, kikita ka agad dito after a month, eh, wala namang ginagawa ang mentor mo. Inaarga lang naman ang mentor mo. So, 'di ba, aasa siya na may papasok sa kanya, eh, wala naman siyang ginagawa. So, ipaliwanag mo sa kanya na, "Oh, okey, kikita ka basta, mag-aaral ka, magte-trainings ka, may proper kang, may sequence ka ng ginagawa mo and at the same time magre-refer ka." Yung mga gano'ng bagay. Kasi 'pag sinabi mo sa kanya na, "Oo, yayaman ka dito," eh, wala ka namang nararating, eh. So, hindi mo sila maeengganyo. Okay, under ng encoding and spillovers, ask your mentor how to encode ASAP. Kasi mas maganda na ikaw mismo ang nag-e-encode ng mga mentors mo. And then ipapasa mo 'yan sa mga downlines mo. And encoding should be extreme left and extreme right only. First, direct encoding should be on the spillover side. So, ang second mo naman ay direct encoding on the other side. Okay? So, spillovers as you are your responsibility, not just a bonus. So, kailangan mo silang tulungan. So, kasi hindi siya bonus eh. Pinaghihirapan siya, responsibility mo siya. And then, connect and communicate. Connect ka sa mga downlines mo, sa mga uplines mo, crosslines, para mas marami kang matutunan. Okay? Just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. So, yun lang ang ating presentation. So, the other one, meron pa tayo. Okay? Share natin yung ating protocol. So, dito naman sa protocol, ito yung ating mga distributors code. Yan. So, the rules of correct or appropriate behavior for a group of people or a particular situation. So, first natin, follow ethical business practices. Again, do not recruit IM distributors to join other companies with the IM premises or activities. So, no to companies tayo. So, do not re-sponsor or encourage or sponsoring of an existing active distributor from another group or distributor into your group. So, stick lang tayo. Kung alam mo na siya ay mentors na or downline na ng iba, paubayan nyo na. Ano po? Hindi na natin sila kailangang i-convince pa. Kung sino ang nag-invite at nag-present, dun dapat ang client. So, magkaroon tayo ng roles na, okay, wag natin sulutin. Kasi may time and effort yung mga mentors na i-explain sa kanila yung business. And ang parang ang pangit naman na susulutin natin sila dahil kakilala natin sila. And then may makakilala kasi tayo na, ay, ayoko diyan mag-member kahit friend ko yan. Gusto ko sa ibang mentors. May mga ganun kasi. So, wag tayong sasamahan loob. Ano, kasi karapatan po ng mga mentors na mamili kung kaninong downline sila. Do not sell or solicit non-IM products within the IM premises or event. So, syempre, nandoon ka sa premises ni IM, pero kung ano-ano binebenta mo. Ano po, focus tayo kung ano yung product ni company. Okay, ito. Follow standard pricing policies. Alam nyo po ba, may natatanggal na distributor code pag tayo ay nag-overprice or underprice ng product. Kasi isa po yan sa mas ni IM. Ano po? Do not encourage personal loans. This may result to future conflict. So, syempre, para lang mapa-member mo, mag-loan ka na, ako nang bahala sa'yo. Pero hindi mo naman siya matutulungan. Hindi mo naman siya kayang i-lift or hindi mo naman siya tuturuan. Kumbaga parang unfair sa side niya na napamember mo nga siya, hindi mo naman siya ginay. Ano po? So, ang target natin, ika-guide din natin sila once na mapapasok natin. So, ito pa, believe in your company. So, since kayo po ay nandito na kay IM Worldwide, kailangan alam niyo yung mga history and vision missions.
and also the strength. Okay, alam nyo din po dapat kung sino yung mga officers and staffs, name, contact numbers, at kung ano yung roles and responsibilities nila para mas madali nyo silang malapitan. Okay? Be an active part of the company. So, kailangan aware kayo sa mga promos. Kasi, minsan, yun yung mga tinatanong din ng mga ating mentors. Ano pa? Be an IM team player. Siyempre, kailangan natin i-support yung mga programs natin, activities, and events. Have IM in your heart. Kasi, darating yung time na kung ano yung meron yung upline mo, magkakaroon ka rin. Okay, ito naman yung ating mga vision, missions, and pledge. So, hindi ko na i-discussin isa-isa. So, ang next natin, believe in your products. Ako po kasi, user talaga. Kasi mas madali na magbenta ng product kung alam mo user ka. Kasi mas madali mo mapapaliwanag, especially yung mga lasa. Be the product of your product. And then, your personal testimonies. Ito kasi yung isa sa powerful tools para magkaroon ka ng increase sa sales and network. Kasi kung alam mong sariling testimony mo, yung ipapaliwanag mo, mas madali para sa'yo. Hindi siya magmumukhang scripted. Do not make false or exaggerated claims na nabuhay yung kaibigan ko gumamit ng barley. Walang ganon. So, doon lang tayo sa legit and honest testimony. Do not invent and claim uses. Halimbawa, yung kaibigan ko, mahihimatay na, mamamatay na, pero nabuhay pa ni IM. Nabuhay pa ni Barley. Ano po? Hindi tayo ganon. So, ang ginagamit natin, legit testimonies. And then, believe in yourself. Kasi, if you believe in yourself, in your skills, but remain humble and always, be confident always, but not arrogant. Kasi kung halimbawang, ay sige, kaya ko yan, yes, mentor. Remove fears. Meaning ng fears, failure, rejections. Meron siya, ang under na fears ay failure, rejections, looking stupid, and being powerless. So, aware mo muna yung sarili mo sa product para mas madali para sa'yo and ma-overcome mo lahat ng rejections na may experience mo. Remember this always, fake it until it's real. Okay, believe in your uplines. Dapat tayo ay maging grateful sa uplines natin. Why? Kasi lahat sila nakaguide sa atin. Hindi nila tayo papabayaan. Kasi dito sa company natin, hilahan tayo. Ano po? Do not talk negatively about your uplines and to your uplines. Downlines yon. Kasi, lagi mo isipin, uplines mo pa rin sila. And sila yung hihila sa'yo pataas. So, dapat hindi tayo nagtatalk negatively. Do not abuse your uplines. Kung kaya mo namang gawin yung mga bagay-bagay, gawin mo. Ano po? Learn to present the business as soon as you can. Whoever invites the uplines to present shall be responsible for the expenses of the talk. Contact your uplines and do not wait for them to call you. Sign of respect. Okay? Believe in your downlines. Push your downlines to develop skills to their optimum potential. So, tayo kasi lagi nating ini-encourage yung mga downlines natin na umattend ng mga trainings, na ma-feel nila na kaya nila. Believe in your downlines, skills, and potentials for growth. Encourage them to improve daily. Invest in them. Kasi, kung tayo nag-i-invest sa downlines natin, isa din naman tayo sa makikinabang. Ano pa? Never badmouth your downline. Do not spoil your downlines. Kasi may mga instances na bigay mo na lahat, hindi na sila natututo. So, kailangan, yung downlines natin, hinahayaan natin silang gumalaw din ng kanila with a body. So, kailangan tayo nakaguide tayo sa kanila. Ano pa? Spillover is only a privilege given by uplines. Downlines cannot ask for spillovers. Okay. Mind your own business. Mind your downlines, not your uplines. Kasi mas priority mo ang downlines mo. Ang uplines mo, priority ka niyan.
So ikaw, ang i-priority mo, downlines mo. Have your own forms, materials, PowerPoint presentations, and videos. Kasi kung halimbawang ready ka, mas madali kang makakapagpaliwanag sa iba. Madali ka makakapag-share. And also be on time always, be updated always. Okay, in building your organization, kailangan natin mag-responsible for the growth of your organizations. Build downwards, never blame others. The success or failure of your organization depends on you, not on your uplines. Support your groups equally, giving incentives. Incentives are just bonus. Downlights cannot ask for incentives. Centering. So, use IM headquarter regularly for meetings, presentations, and mentoring. So, pwede yun para makapag-build ka ng organizations. Be positive always. Siyempre, dapat hindi ka nagko-complain. Kailangan ikaw ay good example. Do not tell negative stories. When you're down, go up. When you're up, go down. Keep track of your business records or ownership. Kasi isipin mo, ito ay business mo na din. Iyo to. Okay? Learn fast to grow fast. Attend all training activities, mentoring sessions, franchise seminar. Siyempre, have a good learning, listening, and lecturing attitude. Kailangan meron ka niyan. Read books, listen to talks, watch inspirational videos, and i-apply mo. Kasi yun yung magiging goal mo. Invest in knowledge. So, attend ka ng mga seminars. Practice to have a positive mental attitude. Be high negative capability. Kasi, dito kasi sa business natin, mas prone yung mga negative na tao. Kasi ang mindset ng mga sa paligid mo, mga warm mo, mga cold mo sa paligid, ayoko nan. So, dapat ready ka sa mga rejections. Okay? Learn to present as soon as you can. First, I do it, you watch. And the second, dapat, I do it, you watch again. Kailangan, and the third one, I do it, so ikaw naman, pag nagtuturo ka. You do it, and I watch, you do it. Siyempre, mape-perfect mo yung trainings kung ikaw, yes lang ng yes. Do ka lang ng do. Kasi magagamit mo yan. Mas madali na para sa'yo mag-present kasi nga, nasanay ka na ikaw ang nagpe-present. Aspire to be the best. Aspire to be a leader and mentor. Be a top performer so your downlines will follow you to the top. Siyempre, kung nakikita nila na ikaw ay, okay si top mover, si mentor. So, gusto ko din. May inspire mo sila. So, sila hahataw din. Have the responsibility to know and teach your downlines. So, ensure that your downlines have enough know-how and motivation to succeed and teach others as well. Yun na yung duplication. Okay? Look and act your best all the times. Give a warm greeting to any new members. Be in proper business attire. Radiate confidence and high energy. Smile and be contagious. So, for Team Big, time system consistently and wholeheartedly. So, kailangan alam natin yung mga do's and don'ts. Kailangan alam mo yung protocol manual, distributor's code, training programs, outreach program, mega momentum, break free, and other activities. So, kailangan active ka din sa mga GCs and Viber group to motivate others also. So, morning and evening greetings quotes. Siyempre, kailangan mag-congratulate ka sa mga team members. Kailangan active ka sa mga bondings and mentorings. Do not post your new members in public, especially yung mga big fish. Work silently but aggressively. Take care of your downlines. Okay, ito naman yung mga requirements and tips natin. So, buy a good pen, planner, and notebook. Siyempre, para sa mga trainings natin. Learn to take down notes, recording, mentoring, sharings, and i-share mo sa team mo kasi mas marami tayong mapupulot na aral kung tayo ay nagti-take down notes. Upgrade,
iPad Air, iPhone, or phone, clothes, watch. We are in networking business. So, dapat ikaw ay presentable kasi we sell ourselves. Open your 2 bank accounts, savings, and for daily expenses. Siyempre, treat your team once in a while, but do not spoil them. Casa hopping, condo hopping, but do not spoil them. Keep in mind the law of sowing and reaping kasi kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. And pray always. Lagi mo isipin, God is with me. And yan, mentors, diyan na nagtatapos ang ating trainings. I hope na meron po kayong natutunan. So again, I am Mentor Melanie Almares, founder ng Team Don, under ng Team Victors Worldwide. To God be all the glory. Amazing morning!